Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 10 verses 1 to 10. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Ngunit tinik sa dibdib ang anak ng mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pakinabang. Ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay bibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdadaraho, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinok. Ang mag-imbak kung tag-araw ay magpakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-ipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatagip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Magandang payo tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagis sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hantong sa kapahamakan. Yun lang po. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay yagit ay kanyang kapahamakan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating amang lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa librong Kawikaan, chapter 10, verses 16 to 19. Ang gantimpala ng matuwid ay buhay, ngunit ang gantimpala ng masama ay kaparusahan. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid ng kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling, at ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. Ang taong masalita ay madaling magkasala, ang taong maalam ay pinipigilan ang kanyang dila. Amen. God bless po. Gandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Proverbs chapter 10 verse 20 to 23. Ang salita ng matuwid ay mahalaga tulad ng pilak, ngunit ang isip ng masama ay walang kabuluhan. Sa salita ng matuwid, marami ang nakikinabang, ngunit ang mga hangal ay mamamatay dahil walang pangunawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang kaligayahan ng hangal ay ang paggawa ng kasamaan, ngunit ang kaligayahan ng nakakaunawa ay ang mamuhay ng may karunungan. Amen. God bless po. Sa naman pong pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 11 verses 23 to 26. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang maghihintay lamang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng mabutil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Yan lang po. Po ng Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 10 verses 28 to 32. Ito po ang nakasulat.
Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ay dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway silang taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Yun lang po, salamat. Purihin ang Panginoon. God bless.